Total ayaw naman itong madala sa pakiusap, di babalik na lang siya sa dating gawi. Mangkukulam naman siya ngayon. Sigurado kasi siyang sinabi na ni Joshua sa dalawa na isa siyang mangkukulam. Halatang hindi kaagad nakuha ng dalawa ang nais niyang iparating. Mangkukulam ako. Balo wala niyang pahayag sa dalawa. Naniniwala ba kayong nag-e-exist ang mga mangkukulam? Sabay na umiling ang dalawa. Aba, hindi naniniwala. Nag-effort talaga siyang magdala ng manika. Alam niya kasing matatakotin ang mga ito. Bago siguro matapos ang mission niya, may sakit na ang tatlong magkakaibigan. Isang pakiusap na lang talaga pero kapag ayaw pa rin, no choice kundi ang takutin ang dalawa. Sige na, wala naman akong gagawin eh. Kukumustahin ko lang talaga siya. Sinserong pakiusap niya sa dalawa pero imbis na makaramdam ng awa sa kanya, ay nagmamatigas pa rin ito. Kanina pa kasi panay ang iling ng mga gago. Dahil pinapahirapan siya ng dalawa kaya kailangan niyang gumawa ng paraan kagaya ng ginagawa niya kay Joshua. Dinukot niya ang manikang binili niya kanina sa tabi-tabi na nakatago sa likurang bulsa ng suot ng kanyang pantalon. At pagkatapos ay itinaas niya ito para makita ng dalawa. Ang ayoko sa lahat. Yung mga taong sinungaling at ayaw mapakiusapan. Anya sa dalawa habang mahigpit na hawak ang manika. Napatingin naman ang dalawa sa hawak-hawak niya manika at bahagya pang napaatras. Nakita niyang sabay pa itong napalunok. Nakikusap na nga siya pero ayaw pa din siyang pagbigyan. Kung ano gagawin ko sa manikang ito, yun din ang mararamdaman niyong dalawa, kalaunan. Ngayon tatanungin ko kayo na maayos. Sasamahan niyo ba ako kay Joshua o hindi? Napabuga muna si Vince. Nagpapahinga na kasi yung kaibigan namin. Parang tanga na itong sabi sa kanya habang pautal-utal pa. Hindi niya tuloy masyadong maintindihan ang mga sinasabi nito. Will you please speak carefully? Hindi ko masyadong maintindihan niya sinasabi mo. Sitan niya rito. Nagpapahinga siya. Hayaan mo muna kaibigan namin. Hindi na siya mukhang tao. Wika naman ni Nick na dahan-dahan nang umaatras. Mukhang gustong tumakbo ng dalawa pabalik sa condo unit ni Joshua. Wala nga akong gagawin sa kanya. Sasalipin ko lang talaga siya tapos uuwi na rin ako. Mariin pakiusap niya sa dalawa. Nauubos na ang pasensya niya. Matigas talaga ang dalawa dahil panay pa rin ang iling ng mga ito. Kapag umiiling-iling ang isang tao, ang ibig sabihin ay ayaw talaga. Period. Ayaw niyo ah. Nakikiusap na nga ako, ayaw niyo pa. Sinuntok niya sa muka ang hawak niyang manika at pagkatapos ay hinagis niya sa semento at inapak-apakan niya iyon. Hindi pa siya nakontento doon dahil dinampot niya ulit ang manika at sinabunutan niya pa ito hanggang sa makalbo. Nang matapos niyang gawin ng karumal-dumal sa manika, napansin niyang magkaakbay na ang dalawa. Nang akmang lalapitan niya ang mga ito ay paatras itong tumakbo. At kalaunan ay tumakbo ito nang mabilis pabalik sa condo unit ni Joshua habang isinisigaw ng dalawa ang pangalan ng kaibigan. Akala siguro ng dalawang ito'y matutulungan ito ni Joshua samantalang isa rin namang matatakotin ng isang iyon. Marami tuloy ang napapatingin sa kanya. Mga kaibigan ko sila. Turo niya sa dalawa na halos maiwan ang puwet dahil sa bilis ng takbo ng mga ito. Naglalaro kasi kami ng habulan eh. Ako yung taya kaya habulin ko sila. Ayaw kasing madala sa magandang usapan dahil ang gusto pala ng mga ito ay puwersahan. Napabuga siya ng hangin bago sinundan ang dalawang kaibigan ni Joshua habang hawak-hawak pa rin niya ang kalbong manika. Kukumustahin lang naman talaga niya si Joshua eh. Wala naman talaga siyang masamang intensyon. Nagpapasalamat si Joshua dahil umalis na ang dalawa niyang kaibigan. Maghapon lang naman tumambay ang mga gagong iyon sa kondo niya at ginulo lang naman ang pananahimik niya. At ang nakakainis pa doon, maya-maya siyang sinasabihan na maligo na siya dahil nilalangaw na daw siya. Mga walang hiya, ang kakapal ng mga mukha. Ni hindi nga nito nilinis sa mga kalat na iniwan nito kaya siya pa itong naglinis. Nang matapos sa paglilinis ay pasalampak siyang humiga sa couch habang nakatingala sa kisame. Bukas na bukas, desidido siyang alamin ang lahat tungkol sa pagkatao ni Daphne. Kaduda-duda kasi talaga ang mga ikinikilos ng babaeng iyon. Kung kinakailangan niyang kumuha ng private investigator ay gagawin niya, malaman niya lang ang totoong pagkatao nito. Hindi pa man nagiinit ang likod niya sa pagkakahiga nang sunod-sunod na tumunog ang doorbell niya. Sino naman kaya ang mga walang hiyang ito? Wala naman siyang inaasahan na bisitang darating ngayon lalo na't kaalis lang ng mga kaibigan niya.
Yun lang naman kasi ang makakapal ang mga mukha na gusto siyang dalawin kahit ayaw naman niyang magpadalaw. Babaliwalain na niya sana iyon kaya lang sunod-sunod ang pagpindot nito sa doorbell. Sino bang walang hiya mga istorbo ng ganitong oras? Bago pa man siya tumayo ay tumunog na ang cellphone na hawak-hawak niya. Nang tingnan niya ang caller ID, ang baliw na si Vince lang pala ang tumatawag. Kaya naman tamad niyang pinindot ang answer button. "Dude, open your goddamn door! May tao sumusunod sa amin ni Nick!" Pasigaw nitong bungad sa kanya nang sagutin niya ang tawag. Kaya naman patakbo niyang binuksan ang pintuan kahit na nagdadalawang isip siyang pagbuksan ng mga ito. Kilala niya kasi ang pagkatao ng dalawa, kaya hindi siya naniniwala. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang dalawa niyang gagong kaibigan na pawis na pawis. Wala pa nga isang oras simula na makaalis sa mga ito tapos nandito na naman sa harapan niya ngayon. "Dude! Bro!" Sa itsura ng mga ito para itong hinabol ng 10 kabayo. Naalala niya tuloy nang tumakbo sila sa hagdanan dahil sa sobrang takot nila kay Daphne. Sa nakikita niya ngayon sa dalawa, ganoon ang mga itsura nito. "What the hell is wrong with you two? Bakit hindi pa kayo umuwi?" Angin niya sa dalawa na halos magtulakan pa papasok sa loob ng kondo niya. "At sino naman ang mahabol sa inyo? Anong kalokohan na naman baka sa ginagawa niyo dalawa?" Wala sa sariling nahilot niya ang kanyang sentido nang hindi siya pansinin ng dalawa. Dumiretso ito ng upo sa sofa na akala mo mga naghihingalo na. This is one of his stressful days. Nang akmal sasara na niya ang pintuan nang may kamay na humarang doon. Nang tingnan niya ito, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Daphne kaya bahagya siyang napaatras. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Langiya. Sunod-sunod na napamura siya sa kanyang isipan. Napatingin siya ulit sa dalawa niyang kaibigan na nakaupo sa sofa habang nagpupunas ng kanya-kanyang pawis. "Dude, close the door!" Pasigaw na utos sa kanya ni Vince at sumenyas pa itong ginigilitan ang leeg sa pamamagitan ng hinlalaki nito. "Bro, she's a witch!" Sigaw naman ni Nick na tinuro pa nito si Daphne. Pumihit siyang paharap kay Daphne. What are you doing here?" Imbes na sagutin siya ay dumiretso na ito papasok samantalang hindi pa naman niya ito iniimbitahang pumasok. What are you doing here? And what are you holding on to?" Ulit niyang tanong kay Daphne habang nakasunod na rin dito pero hindi siya nito sinagot. Kanina pa ito nakangiti kaya medyo kinikilabutan siya. Anong kabaliwan na naman kaya ang ginawa nito sa mga kaibigan niya? Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong may hawak na manika. Ang hawak nitong manika ngayon ay nakakakilabot dahil wala itong buhok at saka ang laki pa ng mata. Ngumiti ito sa kanya. "I just want to see you. Kumusta ka na? Are you okay? May sakit ka ba? Bakit hindi ka pumapasok?" Sunod-sunod nitong tanong sa kanya at pinasadahan pa nito ang kabuuan niya. Pagkatapos ay ngumiti ulit ito sa kanya. "Ayos lang ako, Daphne. You don't need to worry." Formal niyang sagot pero yung puso niya ang lakas ng kabog. Para itong kontrabida sa isang horror movie. Tumango-tango naman ito. "Ganun ba? Kala ko kung ano na nangyayari sa iyo eh." "Masaya ako dahil nasa mabuti kang kalagayan, Joshua." Hindi siya naantig sa mga sinasabi ni Daphne dahil mas lamang ang takot na nararamdaman niya ngayon, partikular sa hawak-hawak nitong kalbong manika. Hindi na lang niya ipinahalata dahil ilang araw na puro na lang takot ang nararamdaman ng puso niya. Binalingan niya ang dalawang niyang kaibigan na halos magsumiksik sa dulong bahagi ng sofa. Halatang takot na takot ang dalawa. Wala namang bago doon. Marinig pa lang nila ang pangalan ni Daphne, natatakot na sila. Baliw namang kukulam. Hindi kasi nilalabanan ng takot kaya yan ang napapala ng mga kaibigan niya. Buti na lang, malakas na ang loob niya. Hindi na siya magpapa-apekto dito simula ngayon. Yeah, I'm alive and still kicking." Wika niya rito pero ang boss niya ay hindi nakikisama. Tumango-tango ulit ito. "I'm glad you're okay, Joshua. Sa Lunes pumasok ka na ha. Huwag mo nalang isipin ang mga nangyari." Payag na Daphne na ngayon ay nakaupo na sa tabi ng mga kaibigan niya. Hindi tuloy mapakali ang mga kaibigan niya kaya naman patakbong lumipat ang dalawa at tumayo sa likuran niya. Mga buwisit talaga ang dalawang ito. Hindi pa kasi umuwi kanina eh. Yeah, I will. Papasok na ako sa Lunes." Tapid niyang wika rito. "Yun lang ba ipinunta mo dito, Daphne?" Tanong niya rito. Bakit ba kanina pa ito nakangiti? Napatingala siya sa dalawa dahil halos pigain na ng mga ito ang balikat niya. Panay pa ang bulong ng mga ito na parang mga bubuyog sa likuran niya.
Kailangan niya lakasan ang loob niya dahil kung hindi siguradong kakalad ka rin na naman siya ng dalawa palabas. Tumango-tango ito. Oo, gusto ko lang naman talagang alamin kung ayos ka lang. Pakiramdam niya may kakaiba sa mga ikinikilos nito. Yun lang naman ay pinunta ko dito. Ano naman kaya ang ginawa nito? May nakalaban na naman kaya ito? May in-scam kaya ito? May tinuli tapos pinatay? May ginawa na naman kaya itong masama sa labas? Wala akong ginawang masama. Ano akala mo sa akin, masamang tao? Tamang hinala ka lagi, Joshua. Kumunot ang noon niya dahil sa naging pahayag nito. Kala mo lagi na lang ako may ginagawang masama. Huwag ganun, Joshua. Huwag kang judgmental. Nangiya, paano nito nalaman ng mga iniisip niya? Then, why do you need to bring that dumb doll? At ano nangyari dyan? Bakit walang buhok yan? Pati ba naman yan, hindi mo pinalagpas? Nagkibit-balikat lang ito pero hindi pa rin maalis ang isis sa mga labi nito. Ito ba? Turo nito sa manika. Sinusuntok-suntok pa nito ang mukha ng manika kaya pati yung mata nito ay naduling na. Cute, no? Napatingala siya sa mga kaibigan niya na bahagya nito suntukin ang likod niya. Dude, may nang tawag sa kanya ni Vince. Inapakapakin niya tapos pinagsusuntok pa. And she said earlier that she's a witch. Nagulat sila nang ihampas ni Daphne ang manika sa center table. Wala akong sinabing ganun. Baliw lang kayong dalawa. Depensa ni Daphne sa sarili nito. You know what, bro? Mahal ka kasi namin kaya hindi kami pumayag na samahan siya papunta dito sa condo unit mo. Yeah, kaya tumanggi kami, dude. Hindi ka namin kaya ipagkanulo. Kaya lang, natakot na kami kasi... Binato ni Daphne ng manika si Vince kaya napasigaw ito. Nervyoso. Alam niyo kayong tatlo para kayong mga tanga. Mayos nga kayo. Seta sa kanila ni Daphne. Kayong dalawa, umupo nga kayo dito. Sinanyasan nito ang dalawa niyang kaibigan na umupo sa tabi nito pero mariing umiling ang dalawa. Uupo ba kayo dito sa tabi ko o hindi? Walang nagawa mga kaibigan niya kundi ang umupo sa tabi ni Daphne. Gusto niyo ako maging kaibigan, di ba? Sabay na tumango ang dalawa. Kahit naman sino siguro ay mapipilitan dahil sa sobrang takot kahit ayaw mo naman talaga. Ngumiti si Daphne at inakbayan ang dalawa niyang kaibigan. Masaya naman. Umuwi na kayong tatlo dahil matutulog na ako. Pagtataboy niya sa mga ito. Masakit ang ulo ko kaya makakaalis na kayo. Halos hindi na makahinga mga kaibigan niya dahil sa higpit ng pagkakaakbay nito. Uy, uwi na daw kayo sabi ng kaibigan natin. Mamaya na akong uuwi. Tumingin ito sa kanya. May sasabihin pa kasi ako kay Joshua. Sabihin mo na ngayon, Daphne. Mamaya na, dahil confidential ang sasabihin ko sa'yo. Tinignan niya ito na may kasamang pagdududa. Baka sasabihin nito sa kanya na huwag niya ipagsabi sa iba ang mga nasaksihan niyang pakikipaglaban nito noong nakaraang linggo. Sabihin mo na, Daphne. Giit niya. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Pwede ba ako makitira dito sa condo unit mo, Joshua? Napatayo siya dahil sa naging tanong nito. Ayoko, hindi pwede. Makita pa nga lang niya mukha nito ay natatakot na siya. Paano pa kaya kapag nakasama niya na ito sa isang bubong? Hindi pwede. Hindi siya papayag. Umayag ka na? Arte mo naman. Ayaw mo no, lagi may magbabantay sa'yo lalo na kapag natutulog ka na. Umiling-iling siya. Sa tingin mo, makakatulog ako kapag nandito ka? Baka nga bangungutin pa ako eh. Ano bang nasisipan ng baliw na to? At makikitira dito sa kondo niya. Tapos kasama niya ang damukal nitong anak. Hindi pa siya baliw para pumayag sa kagustuhan nito. Sige na Joshua, pumayag ka na. Ang arte mo naman. Hating gabi na pero kinukulit niya pa rin si Joshua. Ayaw talaga kasi nitong pumayag. Naiinis na talaga siya dahil kanina pa siya nakaupo at nakikiusap dito. Yung puwet niya kanina pa umuusok dahil sa sobrang inis pero pinipigilan niyang sumabog dahil baka manginig na naman ito sa takot. Naisip niya kasi na mas mapapadali ang lahat kapag magkasama sila palagi. Hindi na niya ito kailangan pansundan saan man ito magpunta. Mapapadali ang paglaya niya at ang pinapangarap niyang bakasyon. Kanina pa nakauwi ang dalawa nitong kaibigan dahil nga may mga trabaho pa ito kinabukasan. Samantalang siya nanatiling matatag dahil hindi talaga siya uuwi hanggat hindi niya napapapayag si Joshua. Ayaw naman niya itong gamitan ng dahas dahil naawa na siya kaya naman hinahabaan niya na lang ang pasensya niya. Sa ngayon pagpapasensyahan niya na muna. No, ayoko, hindi pwede. Kung kailan naman nagmamakaawa siya saka naman nagmamatigas ang gagong ito. Takutin niya na lang kaya. Nagmamatigas pa kasi pero halatang natatakot naman. Pinapungay niya pa ang kanyang mga mata baka sakaling maawa. Sige na kasi Joshua, mabait naman ako eh.
Lahat ng utos may susundin ko at hindi ako magrereklamo, promise. Tumaas ang kilay nito sa mga sinabing niya. Saka na siya papalag kapag pinatira na siya nito. Sa ngayon, tiis-tiis na muna. Kung hindi lang siya naawa dito, kanina pa niya ito sinampal ng kalbong manika na hawak niya. Hindi nito maalis sa mga mata sa manikang hawak niya. Look, Daphne, gusto ko ng tahimik na buhay. I prefer to be alone. Asik na to sa kanya. Utang na loob naman. At saka pwede ba itapon mo yung hawak-hawak mo? Para ka mangkukulam. Hindi niya ito pinansin. May hawak lang na manika, mangkukulam na. Hindi ba pwedeng koleksyon ko lang ito? Kakaiba kasi. Ito lang kasi nakita kong kalbong manika. Ganda no? O miss me dito. Ikaw lang ang nag-aagandahan dyan. Palibasa kasi hindi ka normal. Hindi na lang niya ito pinatulan dahil baka masapak niya lang ito. Gusto ko mag-isa habang buhay kaya ayoko na tumira ka dito. Halatang kanina pa ito inaantok pero dahil hindi pa siya umuwi kaya hindi pa ito natutulog. Walang nabubuhay para sa sarili lamang, Joshua. Katwiran niya. At saka lahat naman na ipagagawa mo sa akin susundin ko eh. Kulang pa ba yun? Ang arte-arte mo naman. Parang lugi ka pa. Itinaas niya manikang hawak niya. Ibibigay ko ito sa'yo kapag pinatira mo ako dito sa kondo mo. Regalo ko na to sa'yo. Daphne, I'm serious. Seryoso din naman siya sa mga sinasabi niya. Bakit gusto mong tumira dito sa kondo ko? At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tapos ano? Dadalhin mo dito yung mga anak mo? No, I won't allow it. Ayoko na maingay. Mariing tutol nito sa mga sinabi niya. Mabuti sana kung wala ka mga anak. Ayoko ng gulo dahil baka pagsilosan pa ako ng asawa mo. Napangiti siya sa naging pahayag nito. Single ako. Pagtatapat niya, wala kang magiging problema sa akin. Siguro kaya ayaw siya nitong batirahin dahil baka iniisip nito, dadalhin niya ang 8 niyang anak. O miss me dito. Umuwi ka na. Matutulog na ako, Daphne. Alam ko naman na hindi ka mapapahama kahit ipagtabuyan kitang alanganin ng oras. Salip na pakinggan, pinagtatabuyan pa siya nito. Pinalungkot niya ang boss niya. Sige na, pumayag ka na. Babantayan kita sa lahat ng oras at nangangako akong habang nasa tabi mo ko, hindi ka nila magagalaw. Hindi pa ba sapat iyon? Nakatingin lang ito sa kanya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Mukhang konti na lang papayag na ito. Sa tingin mo, makakatulog ako kapag nasa tabi kita? Oo naman. Bakit hindi ka makakatulog? Dahil para ako may kasamang patay na nabuhay, Daphne. Lagi akong kinakabahan at minamalas kapag nasa malapit ka. Oo eh. Bakit naman ito kinakabahan? Hindi naman siya nananakit. Tanong kinalaman niya sa nararanasan nitong kamalasan. Napabuga siya ng hangin. Lahat gagawin ko nga kapalit ng pagtara ko dito. Nakakainis ka na. Lahat ng gawain bahay aakuin ko. Ako nang bahala sa pagluluto, paghuhugas, paglilinis at paglalaba. Pati na sa pumamalengke, ako na lahat. Kung gusto mo pati sa pagtulog, kantahan pa kita. Sa tuwing tatay ka, ako na rin maghuhugas ng puwet mo. Basta payagan mo lang ako tumira dito sa kondo mo. Please? Pagmamakaawa niya rito pero lahat ng sinabi niya ay labas sa ilong. Ayoko. Mabuti sana kung hindi masama yung ugali mo. Napairap siya nang wala sa oras. Alam mo ikaw, ang sama ng tingin mo sa akin. Ano akala mo sa akin, masamang tao? Nagsisikap ako sa buhay para umasenso. Malapit na akong yumaman. Pera na lang talaga ang kulang. Nakita niyang bahagya itong napangiti. Alam mo Joshua, bagay sa'yo ang laging nakangiti. Gumagwapo ka sa paningin ko kapag ngumingiti ka. Kung kailan naman pinuri, saka naman siya tinaasan nito ng kilay. Kunwari ka pa, kinikilig ka naman dyan. Panunuksin niya rito. Tumikim ito pero halata naman na pinipigilan ang sarili na mapangiti. Papayag akong tumira ka dito pero sa isang kondisyon. Pumayag nga, may kondisyon naman. Sampalin ko to eh. Anong kondisyon? Tamad niyang tanong dito. Sagutin mo muna lahat ng tanong ko bago kita tanggapin na tumira dito. This is a personal question, Daphne. Tell me the truth and don't lie to me. Pahayag nito sa seryosong tinig. Tell everything to me. Ayoko ng sinungaling na tao. I hate liars the most, Daphne. Umupo pa talaga ito sa harapan niya para tuloy siyang matutunaw sa titig nito. Oo na. Tugon niya kasabay ng pag-iwas niya ng tingin. Ang ganda ng mata ng gagong ito. Mata pa naman ang kahinaan niya. Okay, first, nasa na mga magulang mo? Ilan kayo magkakapatid? Nasa bahay ang papa ko, samantalang ang mama ko naman ay nasa itaas na. At wala akong kapatid. Anong nasa itaas na? Takang tanong nito. Nasa itaas ng punong mama ko. Doon siya nakatira kasama ng mga ibon. Aswang kasi siya.
at tuwing hating gabi lang kami nagkikita. Piloso pong sagot niya. Hindi makagets. Gusto yata nito idetalya niya pa na nasa langit na ang mommy niya. Next question na. Hindi ko nakikipagbiruan, Daphne. Dito nakasalalay ang pagpayag ko sa pagtara mo dito sa kondo ko. Subukan mo naman sana magseryoso kahit ngayon lang. Pagsusuma mo nito. Sorry na po, sir. Sige na po, magtanong na po kayo. Basta po, yung kaya ko lang sagutin, ha? Napipilitan niyang saa dito. Bumuga ito ng hangin. Ano ba talagang totoong pagkatao mo? Sino ka ba talaga? Ano tayo, nasa pelikula, Joshua? Dahil pinalilisikan na siya nito ng mata kaya wala siyang nagawa kundi ang sagutin na lang ang tanong nito. Ako? Si Daphne de Maloco, 22 taong gulang. Isang simpleng mamamayan na ang tanging hangad ay umasenso ang buhay at makaalis mula sa lusak na aking kinalalagyan ngayon. Malatela sa rin niyang tugon kay Joshua. Simple lang ako, mabait, maasahan, mapagmahal at maasikaso. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy. Huwag lang nila akong unahan dahil kayang-kaya kong pumatay. Nakita mo naman, di ba? Easy lang sa akin ang pumatay. Nang suntukin niya ang mukha ng manika, bahagya itong napaatras. Ano, patitirahin mo ba ako dito o hindi? Nakita niyang sunod-sunod itong napalunok. Paano yung mga anak mo? Isasama mo rin ba dito? Umiling siya. Hindi na. Meron pala akong gustong sabihin, Daphne. Bakit ang dami? Reklamo niya. I just want to know more about you. Fine. Ano yun? Ipangako mo rin sa akin na simula sa araw na ito, magiging mabait ka na at magiging maayos na ang pakikitungo mo sa mga kaibigan ko. And lastly, please, don't smile at me. Naningkit ang mga mata niya dahil sa huling sinabi nito. Ang dami mong kondisyon. At saka bakit ayaw mong umiti ako? Ano ka ba, alien? Hindi ako robot, Joshua. Tao ako. Nakusaksakin na lang kaya kita, tapos lagyan ko ng bomba tong kondo mo. Kakaiba rin itong si Joshua eh. Bakit pipigilan ito ang kasiyahan niya? Ano siya, alien? Napatuwid ito ng upo kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. Because you're scary when you smile. Pahayag nito na ikinatawa niya ng malakas. Bakit ka natatakot sa tawa ko? Tanong niya rito habang natatawa. Napakurap-kurap ito kaya bahagya niyan sinampalampis ni nito. Uy, tulala ka na. Nakakatakot ba yung tawa ko? Tumango ito. Yeah. My heart always beat fast when you smile and I can't breathe sometimes. Try mo kayo magpa-check up. Baka mamaya bilang na lang ang araw mo dito sa mundo. Ako pa tong sinusisi mo. Sapakin kita dyan eh. Napahawak ito sa dibdib nito at pagkatapos ay umiling. Nakakatakot ka kasi. Look at your face in the mirror. Mas nakakatakot ka pa sa multo. Pabulong nitong sabi sa kanya kaya hinampas niya ito ng manika sa balikat. Ngumisi siya dito. Huwag kang matakot sa akin, Joshua, dahil hindi naman ako masamang tao. You know, we can be friends if you want. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ako masamang tao kagaya ng inaakala mo. Ngumiti ito ng tipid sa kanya na parang napilitan lang na paniwalaan ang sinabi niya. Alright, but for now, don't smile at me because I'm scared. Ito lang ang bukod tangi sa lahat. Yung mga kasamahan niya sa headquarters nagagandahan sa kanya lalo na kapag ngumingiti siya. Samantalang itong si Joshua, natatakot. Tumangutango na lang siya para matapos na. Fine, simula bukas kapag kaharap kita, lagi na ako nakasamangot. Ano, pumapayag ka na ba? Na dito ako tumira sa kondo mo? Yes. Nakakaawa na naman ang mukha nito. Bakit ba lagi itong kandautal kapag kaharap siya? Di naman siya nakakatakot. Di rin naman siya mukhang aswang o manananggal. Huwag kang matakot sa akin. Huwag kang mag-alala dahil habang nakatira ako dito sa kondo mo, hindi ako magre-reklamo. Sinserong saad niya. Basta huwag kang ngingiti. Yun lang ang pakiusap ko. Bakit kailangan itong diktahan ng emosyon niya? Kung yung iba, gusto lagi ang mga taong nakangiti. Ito naman si Joshua, kabaliktaran. Nakakaasar talaga ang lalaking to. Di yata tao ang lalaking to eh. And promise me that you will follow all my rules. And I don't want to hear any single complaint. Daphne, umiwas ka sa gulo at ayoko makipag-away ka. Is that clear? Oo na. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Anya sa mahinang tinig. Depende pa rin iyon sa sitwasyon. Kapag agrabyado na siya, syempre kailangan na niyang pumalag. Ano siya, martir? Sa pelikula lang nangyayari yung mga magpapaapi muna tapos babalik para maghiganti. Hindi siya ganoon. Wag lang talaga siyang uunahan dahil maikli lang ang pasensya niya. Lalo na kapag inaapakan na ang pagkatao niya.
Kaya hindi niya sigurado kung masusunod niya nga ang mga utos ni Joshua, lalo na sa parteng huwag siyang makikipag-away. Hindi alam ni Joshua kung bakit siya pumayag na tumira si Daphne dito sa condo unit niya. Natatawa siya sa sarili niya ngayon kahit wala namang nakakatawa. Nababaliw na nga talaga siya. Nang pumayag siyang tumira ito dito sa condo unit niya ay nagmamadali itong umalis habang malapad ang pagkakangiti. Uuwi daw muna ito para kunin ang mga damit nito. Halos magdamag kasi siya nitong kinulit kaya napilitan na lang siyang pumayag sa huli. Tuturuan niya ito ng leksyon habang nasa poder niya ito. Kung paano kumilos ng tama at kung paano makisama. Sa nakikita niya kasi kay Daphne, mabilis uminit ang ulo nito. Wala din itong pinipili dahil lahat pinapatulan. Tapos lahat ng bagay parang hindi nito sineseryoso. Siya ang masusunod at wala itong magagawa sa pagkakataong ito kundi ang sundin siya. Nakahanda na sa isipan niya kung ano ang mga ipapagawa niya rito. Siguradong mamaya lang nandito na ang babaeng iyon. Hindi na siya matatakot dito. Hindi na. Nangako itong lahat ng gusto niya susundin ito at hindi raw ito magrereklamo. Napangiti siya nang tumunog ang doorbell. Siguradong si Daphne na ang nasa labas ng pintuan ng kondo niya. Kaya naman tumayo na siya para pagbuksan ito ng pintuan. Hi Joshua! Nakangiting bati nito sa kanya. Pagbungad niya. Sa magkabilang kamay nito ay may bitbit itong mga maleta. Bukod doon may backpack pa itong nakasukbit sa balikat nito. Hanggang kailan kaya nito balak makitira sa kanya? Mukhang matatagalan ng babaeng ito Baka naman habang buhay. Alam mo, hindi ko talaga kayang hindi ngumiti. Hindi ako sanay sa ganun Ang ganda ko tapos nakasimangot ako palagi. Ayoko maging pangit. Nakanguso nitong reklamo sa kanya. His heart. Langya. Wala sa sariling ginapa niya, sariling dibdib kaya napatingin din si Daphne doon. May sakit ka ba? Binatawan nito ang bitbit ng mga maleta para sipatin siya. Alin ba masakit? Saan masakit? Hinawakan nito ang dibdib niya kaya medyo napaatras siya ng ilang metro. Why does he feel like this whenever Daphne is near? Kapag wala naman ang kukulam na ito, hindi naman niya nararamdaman ang ganitong mga bagay. Shit. Maybe he's crazy. Natawa siya nang wala sa oras dahil sa mga pumapasok sa isip niya kaya nagtataka itong napatingin sa kanya. Ikaw lang ang taong may nararamdaman na pero nakakatawa pa. Sita nito habang nakatingin sa mukha niya. Tumikim siya. Wala namang masakit. Huwag mo ko intindihin. Magluto ka na dahil nagugutom ako. Formal niyang sa dito kunwari dahil hindi niya matagalan ang mga titig nito. Bakit ba kasi titig ng titig ang babaeng ito sa kanya? Masakit ba yung dibdib mo? Magpa-check up ka kaya, Joshua. Napapadalas ba yung nararamdaman mong sakit dyan sa dibdib mo? Seryoso nitong tanong sa kanya at akma pa sana itong lalapit sa kanya nang harangan niya ito sa pamamagitan ng palad niya. Ayos lang ako. Ganito lang talaga ako kapag nagugutom. Kaya bawal ako malipasan ng gutom. Palusot niya rito. Halos mabingi talaga siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Bakit parang napakaganda yata ngayon ang mangkukulam na ito habang tinitingnan niya. Nakatitig ito sa kanya habang nakakunot ang noo kaya napatikim siya ng wala sa oras. Magluto ka na, Daphne. Bago pa ako mahimatay dito sa sobrang gutom. May itlog at hotdog ka ba dyan? Nakanguso nitong tanong sa kanya. Yun na lang muna lulutuin ko. Marami ako stock sa refrigerator. Yun na lutuin mo. Ayoko ng itlog at hotdog. Di ba gutom ka na? Maagap nitong sagot sa kanya. Yun lang kasi madaling lutuin kaya yun na lang muna lulutuin ko. Tanaasan niya ito ng kilay. Marunong ka ba talaga magluto o hindi? Namutla ito sa naging tanong niya pero kalaunan ay nagsalita din. Ako? Turo nito sa sarili. Hindi marunong magluto? Basic. Kahit ano ipaluto mo sa akin, Joshua. Kayang-kaya kong lutuin yan. Anong gusto mo? Menudo? Adobo? Sinigang? Name it. I will cook it for you. Napangiti siya ng lihim sa naging pahayag nito. Kahit pala medyo masama ugali nito, may alam din naman pala ito kahit papaano. Okay, impress me. Magluto ka ng adobo. Matagal na kasi akong hindi nakakatikim noon. Sarapan mo Nakangiti niyang pahayag dito. Mukhang hindi na siya lugi na patirahan niya ito dito sa kondo niya. Hindi na siya mahihirapan na magluto para sa sarili niya. Adobo? Tumangutang siya. Yeah, chicken adobo. Pwede bang yung anak na muna niya lang lutuin ko ngayon? Bukas na lang yung nanay? Nakanguwi nitong tanong sa kanya. What do you mean? Takang tanong niya. Yung itlog na muna lulutuin ko ngayon. Anak naman yun ng manok, diba?
Parehas lang naman yun. Nagtatakang pinagmasdan niya ito. Marunong ka ba talaga magluto, Daphne? Marunong nga. Ako pa. Pasigaw nitong sagot sa kanya. Adobo lang eh. Ang dali naman. Basic. Wala bang mas mahirap sa adobo? Inuuso niya ang kusina. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na, nakakainin natin dahil kanina pa ako nagugutom. Nagbaba ito ng tingin. Tuda siyang marunong itong magluto. Yung anak nga lang muna ng manok ang lulutuin ko. Naalala lang kita dahil gutom ka na. At isa pa, wala akong panlasa ngayon kaya hindi ko matatansya ang lasa na lulutuin ko. Mahabang paliwanag nito. Marunong ko ba talaga magluto, Daphne? You know what? Kaya kita pinayagan na tumira dito sa kondo ko dahil sa pag-aakalang ikaw ang gagawa na lahat ng mga gawain dito. Maglalaba, maghuhugas, maglilinis at magluluto, right? At malinaw ang kasunduan natin na ayoko makarinig ng reklamo mula sa'yo. Kasi Joshua, may ubo at sipon nga ako ngayon. Karamdam ko nga lalagnatin na rin ako anumang oras eh. Paano yun? Shut up. Magluto ka na, Daphne. Kung kanina ka pa sumunod, baka nakaluto ka na sana. Now, move.